welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa bayan po ng Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong ilulocate na isang property. Siya naman po ay, ang nasa kabuuan po ng titulo ay nasa 4.3 hectares. Then ang ibibenta lang po ng may-ari ay 3 hectares. Kaya yun po ay gagayatin natin yung 3 hectares na yon. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property, dito po sa kinatatayuan kong to, nasa 3 kilometers po ang layo niya. Then mula naman po doon sa Barangay Road na binidyo ko kanina na simentado, hanggang dito naman po sa property na to ay kulang-kulang pong 1 kilometro. Siya po ay rough road yung papasok po dito sa mismong area. Ano po? Okay po, tara po at papasukin po natin yung 3 hectare na ibibida ko sa inyo ngayong araw. Then ito po pala ay meron siyang right of way na nasa 25 meters. Pero ito pong aking mga kasama ay kanila po kasing lupa yung madadaanan, kaya sa kanila po tayo kukuha ng right of way. Okay, tara po at papasukin po natin. Okay po, ito po yung start ng property. Dito po kami nag-start sa nyug na to. Yan na po yung property. Then, yung pong Madre de Cacao na yon, kasama pa po yun sa gagayatin na 3 hectare dito po sa 4.3 hectares. Yan, makikita naman po natin, napakagaganda po ng nyug niya, talagang dasik po siya. Then medyo po patalibis yung area, ano po, ayan. Ito yung isang sukat ilog na, sukat niya, sukat ilog. Napakaganda po ng area, productive na productive po siya. Ayan. Ayan. Wala pa po ako nakikitang fruit bearings. More on po talaga siya ay nyog. Sabi po nung tenant dito ay bumuka po ito doon sa parting yun doon. Dito po sa pinagmulan ko, ito po yung pinakang dulo nung gagayatin na 3 hectares. Kaya doon po sa side na yon doon po ang pinakang buka ng property. Ayan, kaya po ang kwento po kasi niya ganito. Doon po sa 4.3 hectares, ititira po yung 1.3 para po doon sa tenant. Yun po yung para sa kanila. Kaya po yung 3 hectares lang ang ibebenta po ngayon nung nagmamay-ari. Ano po? Ayan, makakita na po tayo dito ng dalang hita sa side na to. Okay, bababain po natin ito. Ayan. Opo. Hindi na po kuya yan sa may anong yan. Saan tayo pwedeng mababaw talaga tubig dito, no? Ayan po, may tubig po talaga dito sa property, ayan. Pero pag siya naman po ay tag-init talaga, naiigahan din po siya, sabi nila kuya. Okay. Ito pong sapa-sapa na ito dito sa loob ng property. Ayan po, may tubig po siya. Yan po ay nakatutok po doon sa ilog, sabi po nung tenant dito sa property. Kaya yung tubig po dito ay diretso po ng ilog. Ayan. Napakaganda po nung property, oh. Ayan, green na green po talaga siya, oh. Basta pagitan po dito sa kabilang area ay itong mga Gemilina na yan. Ayan. Then yung mga nyug pong ito, kasama na po yan dito sa ating property na binibenta. Okay, tara po. Yan pong part na yan nila kuya, medyo po siya pa talibis. Yan. Makikita nyo naman po ang mga nyug niya, oh. Napakatakaran pa po nila. Matagal nyo pa pong mapapakinabangan yan. Ayan, pupunta po tayo doon sa pantayin na sinasabi ng tenant.
Aray ko naman, mga langgam na ito. Sa tingin ko po itong nyug na to, pinakamababa ko na pong estimate ito ay 200 kapuno per hectare. Sabihin pa nang po ito ay 500 kapuno more or less. Ito pong property na to, itong 3 hectares na binablog ko ngayon. Kasi talaga po makikita po natin na yung pong pagkakaano ng nyug niya ay katamtaman lang po yung pagkakasinsin. Papunta pa lang ito sa paglakas. Sabo na. Opo. Mag-uumpisa pa lang po itong mamunga eh. Kaya talaga matagal pa po itong mapapakinabangan. Ayan po, napakaganda po nung area. Productive na productive po siya. Ayan, wala lang po ako masyadong fruit bearings na nakita. Ayan, eto po may isang pirasong langka. Dalandan at langka lang po ang nakita ko. Then more on na po sa kanya ay nyog. Ayan, makikita naman po ninyo. Papunta pa po siya doon. Parang may lumalagaslas kuya. Ano yung lumalagaslas? Ilog. Ito yung sapa na napunta dyan. Oo. Ibig sabihin, yung sapa ay buhay din. Okay po. Yan po, yan pong natututukan na yun ng aking camera. Yan po ay palayan dati. Kaya sabi po nung tenant, pwede po yung gawan na palaisdaan sa side na yan. Kasi nandiyan po ang sapa na umaagos papunta po doon sa ilog na sinasabi niya na malaking ilog dito sa my property. Pero po yung ilog po ay hindi katabi nung property. Ano po? Ang ganda oh. Napakadaming tanim naman kuya. Oo. Estimate ko nga ay nasa 500 kapuno more or less ito. Kasi sa isang hektarya pag yung pinakang pusinsin na 250 ay. Pero pagka yung ay 200. Oo. Green na green po talaga siya oh. Basta yun na lang po, susukatin po natin yung 3 hectares doon sa 4.3 hectares. Susukatin po natin kung hanggang saan po magtapos yung 3 hectares, doon po tayo. Kasi iwanan nga po natin yung 1.3 hectares doon sa mga tenant na nakaposisyon po dito sa property. Yun po yung hiningi po nila kay seller. Kaya po wala na po tayong po problemahin sa kanila dahil lupa po ang hiningi nila, hindi pera. Tama nga naman po yun. Kasi ang pera na uubos. Ang lupa po ay maipamamana pa nila sa kanilang mga anak-anak. Kaya po tama po yung naging desisyon nila na lupa na lang po ang kunin nila. Napakaganda po nung area at napakasisipag po ng tenant nito kasi tingnan nyo po oh. Napakarami po niya talagang nyog. Talagang pinagsikapan po nila na taniman. Okay po. Dito po pala ay mayroon pa sa kabilang side na to. Ayan, may rambutan pa rin po dito. Then ayan, may Jimelina at mahogany pa po sa side na yan. Okay, boundaries po pala niya is ilog dito sa may pinakang dulo. Ano po? Talagang malaking ilog po siya. May daan din naglalaba ang mga tao. Wow, ang ganda niya. May labahan dyan sa mismo. Oo, ayun po oh. Ayan po yung ilog na boundaries po dito sa property. Iba na yan. Ayan, ito pong may mga kawayan na to, kasama pa rin po yan. Yan po yung gilid ng ilog. Then bumaybay po siya dito. Yan. Then dito po sa loob ng property, may sapa po dyan. Yun kanina nga po na sinabi ko sa inyo, nasabi ni kuya, ay yung sapa na yon, yung tubig doon ay diretso po dito sa malaking ilog. Yung po palang dulo ng property ay nasa tabi po ng ilog. Kaya ang boundaries po ng property ay ilog. Ganda. Apakaganda nito oh.
Wala akong masabi sa produkto nito. Ang tagal nyo pa pong mapapakinabangan ng mga nyug nito. Halos kasagsagan pa lang po. Ayan o, tingnan nyo po o, napakarami po niyang bunga. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 3 hectares along Barangay Road. Then, mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 3 kilometers po ang layo niya. Then, ang Barangay Road niya po ay rough and cemented road. Then, yung Barangay Road po na papasok dito sa area ay rough road pa po talaga. Then, ang nyug po niya ay napakarami nitong area na to. Yun nga po, kwento ko na po sa inyo ang about po dito sa titulo nito. Siya po ay nasa kabuuan na 4.3 hectares. Then, yung pong 3 hectares ang ipagbibili ng seller, iiwan po sa tenant ang 1.3 hectares. Kaya po, babayaran ni seller yung relocation. Then, yung pagsasubdivide naman po, bahala na po si buyer sa pagpapasubdivide ng 3 hectare. Then, bahala na rin naman po si tenant sa pagsasubdivide po ng kanyang 1.3 hectares. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Paliking, share po ng aking mga vlog and pasubscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, yung pong source of water, sapa po at boundaries na ilog. Then, ang nyug niya po ay more or less po ito ay 500 kapuno. Then, ang kanya po palang kahoy ay mahogany at jimilina. Yun lang po ang nakita ko. Then, sa fruit bearings po ay langka at dalandan. Yun lang po ang nakita ko. Okay po, thank you po for watching!